Sa video natin ngayon, hindi talaga ito para sa mga gustong mag-casual drive lang. May daan na kailangan mong tawirin gamit ang ice bridge at may isa pa na lubhang napakadelikado. Meron naman na pwede sana maging relaxing drive pero para lang ito sa mga sobrang maingat na driver. Skipper's Canyon. Noong naging popular ang Skipper's Canyon sa pagmimina ng ginto, kailangan ng mas ligtas na daan para makarating sa lugar. Medyo ionic ito dahil noon mahirap ang mga daan ng mga minero. At ngayon ay mas ligtas na. Itinayo ang daan sa loob ng 7 taon at natapos noong 1890. Maraming bahagi ng kalsada ang nananatiling pareho mula noong ito ay hinukay mula sa bato. Ngayon, ginagamit ito para sa mga tour bus at adventure trips. Kahit na nakakamangha ang tanawin araw-araw, nakaka-excite pa rin para sa mga driver. Taruco Gorge. Katulad ng ibang daan sa listahan, ang Taruco Gorge Road ay hinukay sa kabundukan at napapalibutan ng nakakamanghang tanawin na tanging kalikasan lamang ang makakapagbigay. Maraming sasakyan, bisikleta, scooter at mga pedestrian ang nagbabahagi ng daan. Napakaliit ng lapad ng kalsada, halos sapat lang para sa isang kotse at may mga blind turns at matatarik na liko. Mahirap panatilihin ang daan dahil sa malakas na ulan at bagyo na nagdudulot ng landslide at rockslide. Pero marami pa rin ang naniniwalang sulit ang biyahe dito. Pan American Highway. Kung ikukumpara sa iba, mukhang maayos lang ang Pan American Highway. Walang matatarik na bangin at ito ay medyo patag na daan na nauugnay sa North, Central at South America. Pero may ibang uri ng panganib dito, lalo na sa bahagi ng Mexico at Central America. Dahil sa presensya ng mga lumalabag sa batas. Sa Panama, may bahagi ng daan kung saan maaaring makatagpo ng rebel group. Maraming nagugustuhan ang kalayaan sa pagmamaneho sa mahabang stretch ng kalsada, pero kailangang maging maingat. Stelvio Pass. Sa taas na 9,000 feet mula sa dagat, ang Stelvio Pass ay maaaring hindi ang pinaka-extreme na daan sa listahan natin ngayon, pero sapat na ito para magbigay ng kilig at adrenaline sa mga thrill seeker. Isa ito sa pinakamataas na daan na maaaring daanan sa European Alps at noong 2008 ito ay napili bilang best driving road ng Top Gear. Ano ang dahilan kung bakit ito kakaiba? Ang daan ay may 48 na hairpin turns at nakapalibot lamang sa mababang concrete barriers. Kahit na nakakamangha ang tanawin, kailangan pa rin maging maingat sa pagmamaneho. Karakoram Highway. Itinayo sa taas na 15,000 feet sa ibabaw ng dagat at sa napakahirap na kondisyon. Minsang tinaguri ang ikawalong wonder of the world ang Karakoram Highway. Nagsimula ang construction noong 1966 at natapos noong 1979. Ngunit noong 1986 pa ito binuksan sa publiko. Dinadaan ito ang ilan sa pinakamataas na kabundukan sa mundo. May ilang hamon tulad ng pagbagsak ng bato, baha, niebe, matarik na bangin at malalakas na bagyo. Isang kagiliw-giliw na detalye, sinusundan ng Karakoram Highway ang Silk Road sa ilang bahagi. Sichuan-Tibet Highway. Ang Sichuan-Tibet Highway ay puno ng switchbacks na dumadaan sa mataas na bundok. May mga pagkakataon na nakaka-altitude sickness ang biyahe dahil sa taas. Ang 1,330 mile na daan na ito ay nauugnay sa Chengdu, Sichuan at Lhasa, Tibet. Sa paligid makikita ang mga Buddhist monasteries, pulang Buddha statues at mga kawan ng yak. Nagsimula ang construction noong 1950 at natapos noong 1954. Isa ito sa mga pinaka-challenging na daan sa mundo. The Road of Bones. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig kung gaano ka-extreme ang daan na ito sa Siberia, mula Magadon hanggang Never. Pinagsama ang dalawang highway, ang R504 Kolyma Highway at A360 Lina Highway. Bukod sa extreme weather at niebe, may kakaibang tampok ang daan. Ang Lina River Ice Road ay isang daan sa ibabaw ng yelo. Buksan lamang ito mula Disyembre hanggang Abril kapag sapat ang kapal ng yelo. Gulyon Tunnel Road. Nang mapagdesisyonan ng pamalaang Chino na hindi sulit ang gastos para sa isang daan na gagamitin lang ng 300 na residente, may 18 na masisipag na taga-baryo ang nagdesisyong itayo ang 0.8 mile tunnel sa matigas na bato sa gilid ng bundok. Matatagpo nito sa Tai Hong Mountain sa probinsya ng Hanan. Gumamit sila ng mga pampasabog para maipasa ang bato. Mataas ang tunnel sa 15 feet at may lapad na 12 feet. Halos kasya lang ang dalawang sasakyan. Tumagal ng 5 taon bago ito mabuksan sa trapiko noong 1977. Walang halatang safety features ang daan kaya kailangang maging maingat lalo na sa panahon ng ulan. Cotahuasi Canyon Road. Nagsisimula ang Cotahuasi Canyon Road mula sa Pan American Highway malapit sa lungsod ng Arequipa.
Hindi eksaktong nasusukat kung gaano ito kahaba, pero ang biyahe sa bus dito ay umabot ng 12 oras. Hindi ito simentado at napakamapanganib, kaya mas mainam gamitin ang 4-wheel drive na sasakyan. Karaniwan iniiwasan ng turista ang lugar dahil sa talamak nitong kabundukan. Katabi rin ng daan ang third deepest canyon sa mundo, 3525 meters ang lalim, doble ang Grand Canyon sa Amerika. James Dalton Highway. Kilalang North Slope Haul Road, ginagamit ang James Dalton Highway ng mga truckers na bumabiyahe papunta sa Pradhoe Bay Oil Fields sa North Slope, Alaska. Maaari mo itong nakilala sa show na Ice Road Truckers. May 25% lang ng 414-mile road ang simentado, ang iba ay hindi. Kaya iba ang naranasan sa pagmamaneho dito kumpara sa normal na daan. Kailangan ng maingat na pagmamaneho sa yelo at limitado ang tulong sa kalsada. May 3 bayan lang sa kahabaan nito at walang malalapit na medical facilities.